Nakapag-camping na ba kayo ng walang plano? Ganoon pa rin yung price nila, 250 pesos per head. 24 hours yun, starting from the time that you arrive. Wala silang kaartehan na parang hotel na kesyo may check-in time at check-out time. May wifi pala dyan. Bitbit ko lang yung laptop ko and then malakas yung signal. Kahapon, pagdating namin, may dalawang grupo ng mga riders. Actually, yung isang grupo nandito pa. Sa totoo lang, sa lahat ng grupo dito, sila yung mga maingay. Ang ingay, sabi ko, nako, patay tayo dyan mamayang gabi, baka di ako makatulog. Magdamagan yun. Mag-iingay yun, mag-music sila, mag-video ka sila. Magdamagan yun, magtatawa. Huwag naman tayo masyadong iyakin na complain tayo agad na maingay. Ewan ko sa'yo. Nakapag-camping na ba kayo ng walang plano? Ito yun. Ang camping na walang plano. As in, kagabi lang nagplano. Ayan, walang nasa NLEX na kami, tapos walang balance ang RFID. Ano nga ba yun? Easy trip. Bahala na, wala kaming reservation. Bahala na, doon sa bandang Subic kami, sa may bandang. Balik kami ulit doon sa Blue Turtle Cove kasi nagustuhan namin doon. Sana konti ang campers at kung marami man, sana walang maingay. So ayan, biglaan to, biglaan, as in tingnan nyo, hindi kargado yung sasakyan. Pang dalawahan lang, para sa amin dalawa lang. The two girls are with my sister, andun sila in a fancier place. Kami gusto namin sa camping lang kami. Okay, so ayan, NLEX, saan ba tayo? Chill lang to, chill drive lang to, chill camping. Wala kaming masyadong baon, hindi kami full gear. Wala yung buong camping setup namin, as in baka mag-take out lang kami ng food. Bumili lang kami ng water sa Petron Treats kanina habang sabay nagpakarga ng gas. Ayun. And then wala. Pag sana hindi masyadong mainit mamayang gabi, dahil ayaw na rin namin mag-setup ng tent dahil dalawa lang kami. So baka dito lang kami uupo, matutulog sa kotse. Okay? See you later. Nandito na kami sa Guagua and bibili lang kami ng mang inasal. Okay, daan tayo dito sa Robinson's Supermarket. Feel good to, hindi naman to Jinro eh. Ito original. Ano gusto mo? Tama? Isa lang po yung drink size. Isa lang po. Wala kayong straw? Strawless po po. Yung beer nasaan? Yung beer. Okay na. Okay. Napatigil kami dito sa parang karinderya kasi naghahanap kami ng lutong bahay. Ano? Ulap lang siya. Wala ka nagustuhan? Ito lang. Uy! Nasa- Yan. Ito yung pambayad mo. Di ba may pera pa sa'yo? May kamote daw dito. Magandang klase yan? Parang. Magkano? 30 ba daw? Ito mahilig Isa sa lang kamote. kuya, isa lang. Ang dami. Okay, let's go. Dami ng stopover. Oh, asan yung asawa ko? Kala ko aalis na kami. Lumipat pa dito sa kabila. Bili daw ng kambing. Ano pong masarap ate? May kaldereta po.
Kaldereta. Kambing? May kambing? Oo, papaitan. Ano yan? Kambing. Ooh. Okay. Kakarating lang namin. Inabot ng 4 hours yung biyahe. Kasi kung saan kami tumigil. So, 1:30 kami nakarating. Sakto lang yung mga tao. Hindi man masyadong puno. Hindi congested. Ayan. Maganda yung panahon. Hindi masyadong mainit. Sakto lang yung hangin. Hindi naman masyadong windy. At least dito itong part na to, hindi masyadong malambot. Unlike last time, medyo maputik yan last time eh. Pero ngayon, konti lang. Medyo dry na. Ayun. Sana bukas hindi masyadong mainit. Saan? Ayan yung may tent. Ah? Lilipat daw mamaya dyan sa kubo. Ito na ang aming just the two of us setup. Bear na bear. Just the two of us. May pa na yung buko eh. Anong meron? Yung pink, ano yan? Ano yan? Strawberry po. Strawberry. Strawberry. Tapos May cheese kayo? Ito po, ma'am. cheese. Magkano? Yan, tagto 20 lang ito. Magkano? Tagto 20. 20 isa. Pare-pareho? Presyo? O may May iba? baby Ito, sa'yo, ma'am. ate. Sir, ang tag 20. Ano to? Buko salad po. Uy, buko salad. Yun po. Tapos, ano yung isa? Parang chocolate yan. Ano yan? Pinipig, sir. Pinipig. Magkano yan? 25, sir, parehas. Ganito. Buko salad, tsaka pinipig, 25. Opo. Ito, Tapos 20. the rest, tagbebenta na. Ano Opo, tong sir. flavor? Melon po, ma'am. Pwede dalawa. Hindi ka na yan ang lunch at dinner mo. Melon. Sarap. Ito yung buko salad. It's almost 11 a.m. Nagpapack up na kami. One night lang kami dito. So, this is our second time sa dito sa Blue Turtle Cove. Gustuhan namin the last time we were here. And so 250 pesos, ganoon pa rin yung price nila, 250 pesos per head. 24 hours yun, starting from the time that you arrive. Yun ang pinakang gusto ko dito sa Blue Turtle Cove. Kasi wala silang kaartehan na parang hotel na kesyo may check-in time at check-out time. Kasi imagine, papunta ka dito. Papunta ka sa isang campsite. Typically, pupunta ka holiday. Na traffic ka. Tapos, kesyo may check-in time na 1 PM or 2 PM. Na traffic ka. Na-late ka, nakarating ka mga 2-3 PM na. Pagdating mo, mag-set up ka pa ng camp. So, yung actual relaxation mo, anong oras na, mga alas 5 na. And then tomorrow, the following day, time to check out. Or kung magtatalo ka na ng ilang oras. Also, yung katulad ko na I work mid shift or yung iba night shift. Friday night nag-work ka, mag-out ka ng Saturday.
mape-pressure ka kung kailan mong habulin yung campsite ng hahabulin mo ng 1 PM or 2 PM. Tendency mo, puputulin mo yung tulog mo imbis na let's say nag-out ka ng mga 5 AM or 6 AM, imbis na matulog ka pa mga hanggang 12, hindi na. Baka di ka na matulog ka lang 2 hours, magdadrive ka na. Tapos sa traffic ka pa, hindi mo rin inabutan yung 2 PM. So dating ka late na, so parang half day na ubos na. Dito sa Blue Turtle Cove, kung trip mo yung beach camping, hindi ka mag-aalala, matulog ka all you want para condition ka. Matulog ka ng hanggang let's say 12 noon, kompleto yung tulog mo, tsaka ka palang aalis, dating ka dito ng mga 3 PM, 4 PM, okay pa. Kasi ang check out time mo will be for the next 24 hours. Kung dumating ka ng 4, di the next day ka pa ng 4 PM mag-out. Sarap. So isa yun sa mga gusto ko dito. So like sa amin kanina, nakaalis kami sa bahay mga magta-10 na, kahapon mga magta-10 na, and then nakarating kami dito past 1, almost 2 PM. Sorry sarap. Tapos although naka-leave naman ako, meron akong meeting na hindi na kailangan akong i-attend. So that was the only particular meeting that I have to participate. So nag-work ako for a few minutes kagabi, mga bandang 11-12 midnight. Guess what? Walang signal ng Globe dito. Well, may signal pero text messenger lang. Hindi ka makapag voice call. So mahina ang signal. So kinausap ko yung admin, yung caretaker dito. Sabi ko, kung pwede ba ako lumabas ng ganong oras, babalik na lang ako kasi maghanap ako ng signal. To my surprise, hindi ko alam, kapag kami mga official business ka palang gagawin, kausapin mo lang yung caretaker. Doon pala malapit sa bahay nila. Wait, pakita ko lang ha. Lipat ako ng camera. Ayan ha. So, andito yung beach para di kayo ma-disorient. Ayan yung beach front, ayan yung camping area. Tapos andito yung caretaker, yung bahay ng caretaker. Andun lang malapit sa entrance. 'Di ba? Alam, yung mga nakapunta rito, nandun yung entrance. Tapos nandito lang yung bahay ng caretaker. Sinabihan ako ni Ate Dina, "Sir, kung saglit ka lang naman, bibigyan na lang kita ng access dito sa wifi namin." May wifi pala diyan. So lalapit ka lang. Kaya dito ako pumesto kagabi. Saglit lang, bitbit ko lang yung laptop ko, and then meron akong portable na upuan. Ayun, dito ko natinik yung meeting ko. Malakas yung signal. So saan ka pa? 250 per head, 24, good for 24 hours. No specific time in, time out, or check in, check out time. Yung grounds niya dito, yung camping ground, hindi siya, medyo siksik yung buhangin. So madali lang maglagay ng tent, ng peg. Hindi siya sobrang loose. So kung medyo maluwag yung medyo maluwag yung peg mo, 'di ba? Pag mahangin, madadala. So dito hindi. In terms of the crowd, ayan, makikita nyo naman, meron mga naka-SUV, naka-camping gear, may awning. Karamihan mga families. So okay naman. But kahapon pagdating namin, may dalawang grupo ng mga riders. Actually, yung isang grupo nandito pa. Hello. Ayan kung nakikita nyo. May isa pang grupo niyan doon sa unahan ng konti. Sa totoo lang, sa lahat ng grupo dito, sila yung mga maingay. Ang ingay, sabi ko, nako, patay tayo dyan mamayang gabi, baka di ako makatulog. Ang lalakas ng sounds nila. Pero okay pa naman kasi hapon pa eh. Even up to 7 PM, sila lang yung maingay. The rest dito, itong mga families, mga nakakotse, tahimik lang. Sila yung mga katulad namin na naghahanap lang ng quiet time. So syempre hindi ka naman pwede magreklamo dahil nasa tamang oras pa naman yung ingay nila. So parang inaabang-abangan ko na baka masira yung gabi namin, baka maingay. The good thing is, pagdating ng mga 9:30, quiet na sila.
yung dalawang grupo ng riders, wala yung pangalawa, nakaalis na. Quiet na sila. Nakakatuwa. So, ang sarap ng tulog ko. Ang sarap ng tulog namin. Malamig-lamig. Hindi super lamig, sakto lang. Tapos even with, kasi nga kami dalawa lang ng wife ko nag-camp ngayon. So, hindi namin dala yung malaking Coleman na tent. Ang dala lang namin yung pangdalawahan na Decathlon. Eh, alam niyo naman yung mga campers dyan. Yung mga tent ng Decathlon, may hinaang ventilation. Typically, mainit yan. So, kagabi, hindi siya mainit. Isang electric fan lang ang gamit namin, and actually, in the middle of the night, pinatay ko kasi malamig. So, maganda. This is our second time here, and hindi ko kakilala may-ari nito. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi natutuwa ako dito sa campsite na to. Another good experience for the second time around. And yeah, dito lang to, mga 15 minutes away lang to from Subic, not too far. So guys, so yun, na-vlog ko na to before, ni-review ko na to before. So banggitin ko lang ulit, another very convenient thing is, ayan, nakikita nyo, may linya ng kuryente. Magpo-provide sila ng extension tapos ng ilaw. Ayan ang bulb. So saan ka pa? Ang sarap ng ice drop, oh. Ang dami palang laman sa loob. So anyway, 250 pesos per head. Good for 24 hours, starting from the time that you arrive. Decent, tawag dito, camping space. Hindi crowded. Today is November 1. Pinakita ko na rin yung CR nito before. Not so great, pero pwede na. Hindi naman tipong kasing ganda ng mga CR ng mga mamahaling tagi 800 plus per night, pero pwede na. May kuryente right at the campsite, so hindi ka talaga mag-aalala kahit wala kang dalang power bank, kahit wala kang dalang Blue Yeti or EcoFlow. Andito may kuryente ka, magsawa ka, magdala ka ng full stand na full size na standing fan, pwede kung gusto mo. Continuous yung water ng yung supply ng water. After nung meeting ko midnight, nag-CR ako, may tubig. In the morning, pag breakfast namin, may tubig. The entire time, hindi na ubusan tubig. Tapos may mga caretakers dito na maya padaan-daan magwawalis ng mga kalat sa dito sa beach. So sana lahat ng campers ganun, may respeto, may konsiderasyon sa mga kapwa nila campers. Kasi I understand, may kanya-kanya naman tayong trip. Kaya lang yung iba mga pilosopo eh. So yung iba gusto ang camping nila, yun, tawag nila, walwalan, or di ko yung mga nababasa ko lang yung mga ganung expression. May ibang campers na ganun ang trip, na pupunta sa beach, excursion, sabay camping. Tapos ang trip nila, yun, magbibideo kay super loud sounds, magtatawanan, tropa-tropa sila. Meron namang nagpunta sa camping, nag-camp, kasi ang hanap is peace and quiet. Kami, ganun kami. Yun yung hanap ko. So, for sure, yung kagabi, yung tipo nila, yung trip nila, na hapon pa lang, di ko sure kung nagiinuman sila, pero hapon pa lang maingay na. For sure, kung sila lang masusunod, magdamagan yun. Mag-iingay yun, mag-music sila, mag-video kay sila. Magdamagan yun, magtatawa. Kung sila lang masusunod. Pero hindi. 9:30, tahimik na. I can easily say na, nagpigil sila. Dinisiplina nila sarili nila kasi nakakaya sa ibang kasama. So, sana lahat ganun, So, on the other side naman, tayong mga naghanap ng peace and quiet, napunta ka sa ganitong lugar, nag-iingay sila, kung hapon pa lang din naman, hayaan nyo na. Kahit hanggang 9, pinakasagad na 10 PM, hayaan nyo na rin silang mag-enjoy. So, ang importante, para sa akin by 10, tahimik na. Parang yun na yung common ground natin. Huwag yun ang tawarin, don't cross the line. Okay? So, tayong naghahanap ng peace and quiet, enjoy na lang din yung music nila. Kasi minsan din man, kahit nakaupo ka lang din, gusto mo nakaupo ka lang, nakatingin ka lang sa dagat. Minsan biglang may mga malalakas sa sound. Minsan nakakaano din naman ng mood, di ba? Okay din naman. So, bigayan.
Okay? Huwag naman tayo masyadong iyakin na complain tayo agad na maingay. Kung nasa tamang oras pa naman. So another thing I also would like to mention, in the morning, meron ding mga disrespectful, hindi lang naman sa gabi. Sa umaga, yung mga early morning, yung mga morning person na katulad ko. Maraming masarap sa umaga gumising ng maaga, upo ka dito, kakape ka dahan-dahan. Meron ding mga taong ang aaga gumising tapos maglalakad dito sa shoreline, magkukwentuhan, nalalakas ng boses. Meron ka pang nandun ka pa sa gusto mo pa itulog Mababaw na pumunta ka, pagising ka na. Pero sana nakumpleto yung tulog mo. Tapos biglang marinig mo may kukwentuhan. Na-experience ko yun sa ibang camping namin. Pero this time, dito sa Blue Turtle Cove, wala. Lahat sila mga tahimik. Even up to this time, 11:10 na. Tahimik pa rin dito. May mga dumaan dito pero hindi maiingay. So, mga chong, kung kayo yung nandito sa Blue Turtle Cove kahapon October 31 overnight to November 1, kung kayo yung isa kayo doon sa mga riders na very respectful, kudos sa inyo, congratulations, I'm proud of you. Okay yung tropa nyo, sana dumami pa yung lahi nyo. Okay, salamat. At masarap yung tulog ko kagabi, masarap yung tulog namin lahat ng mga campers dito. Thank you. So to my fellow campers, if you like this video, please do not forget to subscribe and enjoy the outdoors. Bye.